para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdamin Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdamin Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L Elaine Apit. DZRH Damdamin Bayan. Sigaw natin noong kampanya, kung walang korap, walang mahirap. Hindi lamang ito pang slogan o pang poster. Ito ang mga prinsipyong tinatayuan at nagsisilbing batayan ng ating administrasyon. Magandang umaga, Pilipinas. Kumusta po kayo, ha? Baka nagkakalimutan na, ha? Abay, ngayong malapit na ang undas at magpapasko na, ha? Abay, baka naman lumamig, magkalimutan. Abay, makalimutan nating usigin, tugisin, maipakulong ang mga nangulimbat ng bilyones sa kaman ng bayan. Magandang umaga, Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. Good morning, Mr. President. Aba, nasa Malaysia nga pala ang Pangulong Marcos, ano, ha? Abay, good morning sa mga caretakers dyan. Aba, abay, bagong caretaker dyan nakasama si DepEd Secretary, very merciful, Sani Angara. Aba, si Apodar Secretary Condring Estrella, ha? At siyempre ang Little President ES Lucas Bertsamil. Abay, maganda umaga sa mga taga-ombudsman. Aba, 99. Ba't yung pa sinagat na 100 ombudsman Boying, ha? Abay, pinagharap ng courtesy resignation po, mahabigan ang mga opisyal. Abay, 99 ranking officials ng Office of the Ombudsman. At binigyan sila ng ultimatum na 7 days para mag-submitin ng kanilang courtesy resignation. Paano yan, Ombudsman na Boying, pagka hindi sila mag-resign? Sabi, career officers kami, ha? Ba't naman kami mag-re-resign? Ayan, kung ayaw nilang mag-resign, ano ang mangyayari? Ayan, pero alam po niyo, mahabigan, dapat lang abay naos ang mga courtesy resignation. Sa bagay, yan ang pinakamadali po, mahabigan, na maalis yung mga may bahid ng katiwalian sa kanilang paglilingkod sa gobyerno. Abay, ito'y kinabibilangan pala ng 2 assistant ombudsman, 4 na directors, ayan, at 60 graft prosecution officers, special prosecutors, ayan, sa lahat po ay 99. Aba, mukhang overhaul ang gagawin ng Secretary Boying dito sa Office of the Ombudsman.
Abay, pero bago ang lahat ha, alam po niyo mahabigan maganda umaga nga pala sa mga sa mga nakapark sa Skyway. Talagang eto ang pinakamahabang parking lot sa buong mundo yata mahabigan ha. Ang Skyway, grabe talaga lalo pagka-araw ng Lunes, abay hindi na magagawa ng paraan yan. Bossing Don Ramon San Miguel sino ba ang kuyang Humobono Boy Pique ha? Sino ba ang manager ngayon kuyang ng Skyway? Ayan, bakit ganun? Mukhang kailangan ng lagyan ng third floor ha? Abay sobrang na ang traffic, ayan, mahal na ang bayad. Matraffic pa naman, matraffic pa rin. Akala natin maano na tayo luluwag na ha? Pero bago ang lahat i-congratulate natin itong si Miguel Tabuena, mahabigan ha, ang magaling na golfer. Aba, kaya namang galing-galing, naka-hole-in-one na dun sa International Series Philippines Golf Tournament dyan sa may Santa Elena Golf Club sa Santa Rosa, Laguna kahapon. Aba talaga naman abay, ang sabi po mukhang napakinggan daw yung ang tawag doon prayer warriors ng ICF, CCF. Ayan, ICF tuloy. Ayan, kasi yung nanay ba o mother-in-law nitong si Miguel Tabuena po, mahibigan ni abay, yung mga prayer warriors daw ng Christian Commission of Fellowship, CCF ha, Pastor Tanchi, ayan, nanalangin para manalo at nag-champion nga ang Miguel Tabuena. Galing-galing ha, malaking karangalan sa ating mga Pinoy yan. Abay, tinalo yung mga Amerikano ha, yung mga mahagaling na American golfers. Pero ayan, naglabas na rin po mabigan si Idol. Aba, ang yaman pala nitong si Idol Senator Raffy Tulfo ha, at ang kanyang misis. Naglabas sila ng kanilang SALN. Abay, 1 billion. Aba, bilyonaryo pala itong si Idol Raffy Tulfo ha. Abay, kalahati ba yun katas ng ha? Magkano ang katas ng rito? Yung ang tawag niyan, Sister L, vlog, ayan. So, yan po mahibigan ang ginawa ng Senator Raffy Tulfo. Abay, lahat ba ng senador dito ay susunod na? Ayan, susunod na rin kaya sina Senator Chis Escudero, Senator Joel Villanueva, Senator Jinggoy at marami pang ibang mga senador natin. Samantala, good morning nga pala. Nakalungkot naman yung mga nangyayari sa Taal Volcano. Ano po ha? Kahapon pala tatlong beses nag-alburuto, sumabog, pumutok. Nagbuga ng usok ang Taal Volcano. Abay, ayaw yata tayong tantanan ha? Nung Sabado, ayan, Linggo, actually last week pa panin ang alburuto niyan. Abay, yan pa naman ang puntahan pagka ang Tagaytay po, mahabigan abot kaya hanggang Tagaytay? Abot ba katunying sa restaurant mo yung buga ng ng usok ng Taal Volcano kahapon ha? Abay, sabi ng mga residente parang narinig lang yung mga dumadagundong sa ilalim ng bulkan ha? Pagkatapos sabay buga ng usok. Samantala, standby, Narciso. Ano ang latest sa Malacanang ngayon? Ano ang latest mula sa Malaysia? Ayan. At next year nga pala tayo ang host ha. Ayan. Aba, congratulations sa mga taga East Timor. Member na ng ASEAN ang East Timor ngayon. Standby, Raymond at Paas. Ano ang latest sa Senado? Standby, Manang Milky Rigunan. Ano ang latest sa Kamara? Abay, kumusta na kaya ang Kumusta na kaya ang dating Congressman Saldico? Ayan, siya ba ay nasa Spain? Siya ba ay nasa Portugal? At siya kaya ay namamonitor
ng mga taga Bureau of Immigration. At ang tanong dyan siya kaya ay babalik pa? Pero sabi na ating Bubit dahil alam niya siya ang magiging sample dito sa kampanya against corruption, lalo pa dito sa flood control scandal. Mukhang hindi na po babalik ang dating congressman Saldico. Daming bayan. Samantala ang winner of the day, word of the day, number 1. Aba, gusto ko yan, number 1. Ayan, lalo pagka number 1 na naman ang saan yung survey natin, Kantar ba ito, Malu? Ayan, akin na nga doon pobre, ayan, sa latest survey po ng Kantar, abay, ang DCRS po mahabigan ang muling number 1. Ayan, itaas mo doon pobre, di ko mabasa. Ayan, kailan ba yung survey na yan? Yung survey ng ng Kantar. Ayan. Pagka ganyan po mahabigan ni nasaan? RH number 1. Word of the day daw muna. Ayan, word of the day number 1 sa ating para sa mga sumasali sa ating Pasko Panalo promo, Ayan, number 1 po ang word of the day sa ating Pasko Panalo promo at ang ninong ng bayan. Aba, nandyan sa Hagdang Bato. Aba, saan yung Hagdang Bato? Akala ko'y Kutang Bato lang, Kuyang Robin Go. Kutang Bato Masonic Lodge sa Cotabato City. Abay, meron din palang Hagdang Bato. Abay, meron pa itaas. Meron bang Hagdang Bato ibaba? Ayan, yan po ay sa Mandaluyong City sa ating Pasko Panalo promo. Hey, hey, hey! It's the time of the year para mamigay ng malakasang pamasko! Dahil eto na ang DZRH Pasko Panalo Malakas Promo! Kapag nahuli namin kayo nakatutok sa DZRH Radio o nanonood sa DZRH TV at DZRH Online, instant meron kang ginaldong 1,000 pesos at Christmas gift basket hatid ng DZRH. Plus, may bonus round pa. Kailangan lang sagutin ang keyword of the day para mapasa inyo ang aming DZRH mini component. Kaya, kinig na! Sa DZRH Pasko Panalo Malakas Promo! May ilang days ba before Christmas sa mga ating mga misis, Ayan. Abay, 50 days na lang ba? Ilang days na lang, Abay, 60 days na lang? Aba, 2 buwan na lang? Pasko na, Ayan, at eto na ang ninong ng bayan, Ninong Sherwin. Sino ba ang bibigyan mo ng aginaldo ngayong araw ng Lunes? Ninong Sherwin, diyan sa may Hagdang Bato Itaas, Mandaluyong City. Aba, andyan ka pala sa Abalos Country, Ayan. Yan ba sa Oblo ba yan o sa labas? Ayan. Morning, Sherwin. Yes, good morning, Lakay. Tignan mo naman, napakaaliwanag dito sa barangay Hagdang Bato Itaas. Dito yan sa Mandaluyong City at kita mo naman, payapang-payapa dito. Maayos at yan, si Ate, tignan mo. Seryoso sa pagbabalat. Nagbabalat ng lumpia. Pambalat. Yan yung pambalot ng lumpia. Yan, nagbabalat ng pambalot ng lumpia. Kaya lang, pero, ba't seryoso si Ate? Kaya pala ito tinawag na Hagdang Bato Itaas. Bakit? Dahil merong Hagdang Bato ibaba. Ito yung ibaba. Ito yung ibaba. Tapos, kapag nandito ka na sa barangay Hagdang Bato ibaba, aakyat ka. Dito ka sa Hagdang Bato Itaas. Aba. Anong kasi? Gusto mo pa mas mataas ka, yan ba? Ito Hagdang Bato Palangit. Ito na yan, palangit na. Yan ba ang mas mataas ka, yan ba ang kasaysayan ng Hagdang Bato Itaas diyan sa Mandaluyong? Meron palang ganyan?
Lakay, ito pa. Hagdang Bato, Stairways to Heaven. Aba, parang Led Zeppelin yan ha? Stairway to Heaven ha? May aso na doon. Ayoko na umakyat doon. Makagasta tayo ng aso. Pero ito Lakay, yung malakasan nakikinig ng DZRH. Aba, nakasabit pa yung transistor radio sa pader ha? Sa poste. Napakalakas ang kanila Lakay na pagdating namin dito sa lugar. Talaga namang nakatutok sa DZRH. Tatay, pangalan niyo po? Benny po. Benny Albaran po. Benny Albaran. Ayan. Secretary ng Guesma. Pero dito sa kanilang tahanan, ayun, ang kanyang mga, ayan po ang inyong misis. At kanyang kapatid, yung bayaw. Ayan. So talagang dito kayo sa itaas. Opo. Anong floor sila? Nasa third floor ba? Pamangkin ko po. Ito second floor sila Lakay. Yung nasa Second third floor floor. pamangkin. Yung hagdang itaas na yan, hanggang anong floor yan? Hanggang 10th floor ba yan? Hindi naman po, third floor lang po. Hanggang third floor lang. Ay, mataas na yan, kuya. Ha? Ayan ba kami penthouse pa yan? Mataas talaga dito dahil yung mga bahay dito pataas ang pataas. Para sila mga spaghetti Lakay. Yung mga bahay dito, spaghetti pataas ang pataas. Ayan, at dahil nakikinig si Kuya Benny sa atin, abay bigyan mo kaagad na aginaldo, Sir Win. 1,000 pesos para sa iyo, Kuya Benny. Salamat po. Dala kay Deo Makalman. Wala po anuman, Kuya. Lakay, tanungin natin kung talaga nakatune into sa DZRH kung ano ang ating word of the day. Number 1 po. Aba, sigurado. Sino ang number 1, Kuya? Number 1 station. DZRH po. Aba, ang galing-galing mo talaga, Kuya. O diba? Dahil kabisado pati ang tagline ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Number 1 ang DZRH sa Kantar Media Survey. Eto, meron kang DZRH Mini Component. Wow, bagong-bago. Baganda niya na. Bagong model yan Magre-retiro na yung isa nilang radyo, Lakay. So meron na silang bagong mini component na merong tuner. Yan, naka-tuner na yan sa DZRH. Oo nga, ang ganda. Hindi ka na mahirapan maghanap ng ating istasyon. Yan. Ano sasama ko lang ito? Maraming salamat po, Lakay Deo. Pamasko na. Sana po marami po kayong matulungan. Sige po, Kuya. At hindi lang yan, Kuya. Meron pang grocery item si Sir Win. Oo, syempre meron pang grocery item mula sa DZRH ang Christmas sa basket at syempre meron pang DZRH t-shirt at syempre meron ka rin special na regalo mula sa MX3. Yan ang natural supplement natin sa atin ang MX3 dahil ang MX3 ay available po sa Shopee, sa Lazada. So pwede nyo orderin na online at pwede pang hanapin din sa inyong mga paborito suking mga drugstore. At hindi lang yan, dahil ikaw talagang believe kami sa iyo, ang MX3 believe kami, di ba? Dahil ikaw talagang may pagmamalaking natural. Siyempre Lakay, hindi lang yan. Meron pa siyang regalo mula sa Regal Food International Corporation. Kakayaninong Richard C. Ayan, ng Regal International Food Snack. Snack food. Pritong manok ngayon ang kanyang ulam. Wow, sarap naman yan. Ng Regal Foods. Kaya naman pamigay niyo sa mga apo niyo, mga pamangkin niyo. Opo, maraming salamat po. Pamimigay po sa mga apo po ito. Ayan, Kuya Benny, pampatibay ng ngipin yan, ha? Wala na pong ngipin. Lakay panigurado, malutong ang kagat niya mamaya sa pritong manok ng Regal Foods. Yan, Okay, Kuya Benny. Ayan. Wala po naman, Kuya. Merry Christmas. Sa mga nais manalo ng 1,000 pesos, laging tumutok sa DZRH. Bakit lang susunod natin winner sa DZRH Pasko Panalo Promo. RH number 6, Sherwin Batao Faro DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Sherwin, Ninong Sherwin at Kuya Benny Albaran dyan sa mataas na hagdang Bato Itaas, Mandaluyong City. Kailangan natin, pero sandali lamang. Flash Report. Flash Report!
Aba, yung matagal-tagal ng irrevocable resignation ni NBI Director Jimmy Santiago. Abay, ngayon lang tinanggap ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. At ang tanong, sino ang papalit? Arrest number 15, Giselle Ricafort, please come in. Giselle. Tinanggap na ni Pangulong Bongbong Marcos ang irrevocable resignation ni NBI Director Jaime Santiago na kanyang itinigay nitong Agosto 2025. Sa katapos lamang na plastic ceremony ng Bureau, sinabi ni Santiago na ininformahan niya siya na tinanggap na ng Pangulo yung kanyang pagbibitiw at sa ngayong araw daw na ito, di kaya sa mga susunod na araw ay ilalabas na yung formal na utusan. Tumanggi na siyang pangalanan kung sino yung papalit sa kanyang posisyon. Pero wala daw doon sa mga inirekomenda ng NBI retirees and mga dating empleyado o Ex-Employees Association Incorporated. Wala kina Deputy Director Jose Justo Yap at Deputy Director Antonio Pagatpa. Tinanong din ng DZRH News ang Director kung ang papalit ba sa kanya ay galing naman doon sa dalawang pangalan na inirekomenda ng Justice Department sa Pangulo na sina Yusek Jesse Andres at Asek Eliseo Cruz. Ang sagot ni Director Santiago, posible na galing sa dalawang pangalan na yan. Nagpasalamat lakay si Director Santiago sa kanyang mga nakasama sa kanyang trabaho dito sa National Bureau of Investigation at pagkatapos nga ng flag raising ceremony ng kagawaran ay isa-isa niyang kinamayan yung kanyang mga empleyado na nagpakuha sa kanya ng mga larawan. August 15, 2025 na magsumite si Director Santiago ng irrevocable resignation sa Pangulo higit isang taon matapos italaga noong June 2024. Binanggit niya doon sa kanyang pagbibitiw sa liham sa Pangulo na merong may mga nagkaka-interes sa kanyang posisyon at pinipilit daw na sirain yung pinangangalagaan niyang reputasyon. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report. Flash Report! Maraming salamat Giselle Ricafort at good morning sa mga taga National Bureau of Investigation. Aba, Apo Presidente, abay Apo Little President Lucas Bersamin. Abay para maayos po ang pamahalan niyan sa NBI siguro po dapat panahon na insider po ang ilagay natin diyan para at least alam na po yung operation niya, hindi yung outsider na naman, tuturuan na naman, dapat insider diyan. Ang dami magaling yan. Ito long overdue na ito ha. Yung Deputy Director Jose Jojo Yap ang pangalan ha. Ang tagal-tagal na yan. Ay mga dapat ilagay na dyan Apo Lucas ha. Although na sabi po lumilito ang pangalang Justice Undersecretary Jesse Andres at si Paul kasama pala ha. Ayan si General Eliseo Cruz. Ayan pero siguro po para hindi naman ma-demoralize yung mga tao po sa NBI mahabigan. Para lalong magsumikap din yung mga tagaloob. Kailangan po insider na. Ayan. Para mas alam yung operation. Ayan. Hindi natuturuan pa yung bago. Daming bayan. Standby. Silat na ba? Ayan. O sige, baka daw maputol yung long distance ba ito? Magkano bang long distance? Ha? Nasa abroad ba nga pala, nasa Malaysia, Nagkita na ba ang Pangulong Marcos at si McDonald's? Live mula sa Malaysia. Ayan, anong tawag dyan sa ASEAN meeting na yan? Alamin natin report mula kay Let Narciso. Ayan, ang Pangulong Marcos may kabi-kabilang pulong daw ngayong dadaluhan ngayong ikalawang araw ng ASEAN Summit sa bansang Malaysia. Aba, magkakausap ba sila ni President Donald Trump, Miss Let, ha? At maglalagay ba ng karagdagang EDCA sites, ha? At maglalagay ba uli ng mga Typhoon missiles? Sabi ni Jan Browner na abot hanggang mainland China. Aris number 14, live mula sa Malaysia. Let Narciso please come in. Miss Let. Lakay, puno pa rin ang schedule ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ikalawang araw
nitong 47th ASEAN Summit and related summits dito sa Kuala Lumpur. Una itong dadalo sa 26th ASEAN Republic of Korea Summit at 28th ASEAN Plus 3 Summit ngayong umaga. Mamayang tanghali naman ay magkakaroon ng reception para sa pagkakabilang ng Timor-Leste sa ASEAN. At mamayang hapon, makikibahagi ang Pangulo sa 5th Regional Comprehensive Economic Partnership o RCEP Leaders Summit. Gaganapin rin ang 20th East Asia Summit. Sa gabi, nakatakda ang 15th ASEAN United Nations Summit. At pagkatapos ng mga aktibidad ngayong araw, ay mayroong gala dinner na inihanda si Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim para sa mga leader na nakikibahagi dito sa ASEAN Summit. Lakay, wala sa in-advise na schedule ni Presidente na magkakaroon siya ng bilateral meeting dito kay US President Donald Trump. Pero alam mo kasi, yung mga event na o yung mga meeting na dinadaluhan nila kung saan nandun yung mga leader, may tinatawag kasing pull aside. So pwedeng magkaroon ng chance. So malalaman pa natin yan. Lakay? Ayan. So sino lang di ba bisita ang China rito? Wala ba si Xi Jinping? Dialogue partner Lakay ang China. So malaman natin kung pero mukhang wala sa attendance si President Xi Jinping. So malamang mataas na opisyal ng China. Hanggang kailan ng Pangulong Marcos hanggang matatapos ang ASEAN Summit, Miss Let? Hanggang bukas, 28, anong petsa na ba ngayon? Ayan, hanggang 27 nga, hanggang bukas, so, bukas 28. Bukas. So, bukas, balik na ang Pangulo sa Pilipinas. O, Lakay, pero mukhang gabi pa kasi marami pa ring schedule hanggang bukas. At syempre, ang inaabangan dito, Lakay, ay yung magiging turnover ng chairmanship mula Malaysia patungo sa Pilipinas. Ayan. Dahil tayo na nga ang host sa susunod na taon. Ayan, so far sa ilang days na ASEAN Summit, Ms. Let, ano na ang mga benepisyong nakuha ng ating Pangulong Marcos? Will he bring the bacon or will he bring the batik? Oo, lahat Lakay ng tungkol sa pagpapalakas ng kalakalan at kooperasyon sa iba't ibang larangan. Ang sabi ni Secretary Frederick Go, yung mga agreement na nalagdaan dito ay pakikinabangan ng Pilipinas. Partikular nga sa larangan ng kalakalan. Ayan. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Miss Let. Live mula sa Malaysia. Mula sa Kuala Lumpur, Malaysia, ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Let Narciso mula sa ASEAN Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia. At mula Kuala Lumpur, Malaysia, dumako tayo dun sa Australia. Ayan, sa mga kababayan nating Pinoy sa Australia. How is your day today? Lalo na kay Sebastian. Si Sebastian pala ay nagbe-birthday ngayon, ha? Sebastian Andrada Molina. Nanonood sila sa atin ngayon sa Australia, ha? Binabati ni Daddy Paul, Mami Aurora, ayan, si Matilda, si Lola Papsi Adora, at Lola Mamsi Lourdes Andrada. Good morning sa ating mga kabayan dyan sa Perth, Western Australia. Sebastian, happy birthday. Daming bayan. Oras, Chief Justice Alex Jesmundo. Kumusta po yung CJ? Ayan. Apo Justice Samga Erlan. Mr. Edwin Ernie. Oras ganap na alas 8:44. Ang oras na yan ay... Number 1 radio station ngayon, DCRH. Wow, thank you, sir. Oh, hindi. Better believe my survey, man. Ikaw naman, sir, pinamamalita mo pa. Christmas and a Happy New Year from DZRH.
Merry Christmas, Sister L. Merry Christmas, Lakay, at Merry Christmas sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin ngayong Happy Monday, Lakay! Dahil 59 days na lang, Teka Pasko ba, 59 na. days, 60 Oo, days. 59! Ikaw talaga doon, pobre, inuurong mo ay dinidelay mo ang Pasko, ha? Ayan, Hindi ka naman negosyante. Don pobre daw kasi siya, Lakay. Pero 59 days na lang, Lakay. Pasko na. Bilis ng panahon na, Sister L. Yes, sobrang bilis. Parang dati, ilang taon ka lang, Lakay? Dati, 18 years old lang ako. Ngayon, 75. Ay, hindi pala 75. Ba't ang bilis naman. Edad naman yun ni Colonel Jun Arias Nadadamay ka na naman ng sibilyan. Huwag mo idamay yung sibilyan lang. Pero 45 lang ako. Ikaw 45 talaga, ka ba? Pinapatanda mo naman ako. Kaya ka tinatawag na Gen Z Senior. Daming bayan. You're gorgeous today, Sister M. Thank you, Lakay. Mukhang well-rested ka, Sister M. Mukhang maganda ang aura mo ngayon. Oo naman, Lakay. Hindi ako nagbasa masyado ng balita. Ganun ba? Bad news kasi. Pero good news ang nabasa ko sa email ko kahapon, Lakay. Dahil number 1 tayo. Ito ang good news, Sister L. Asaan yung kaya mo yan. Abot today? Oo. Good news tayo. Pagka good news na ganyan, inilalabas yan. Nanguna na naman ang DZRH News sa Metro at Mega Manila sa isinagawang survey ng Kantar Media para sa buwan ng Oktubre. Pero hindi lang yan. Oktubre ba? Ayan. Hindi, Lakay. September 15 to 21, 2025. Ayan. Ang sinurvey natin, Lakay, ay nasa 22,482 na individuals. Maraming salamat po. At 420 households or mga kabahayan. Dito yan sa Mega Manila. Ayan. Ito po ay survey sa Mega Manila, hindi lang po Metro Manila, kasama po ang mga kalapit na probinsya. Yes. Ayan. At para po sa ating mga masugid na taga-subaybay, maraming salamat po sa inyo dahil po sa inyong pagtitiwala. Ayan, kami po ay number 1 uli sa Kantar survey na isinagawa noong buwan ng September. Balita ko, nagsusurvey ko Opo. Number 1 radio station ngayon, DZRH. Wow, thank you, sir. You better believe my survey, man. We miss you, Mr. President. Ayan na, pati sa langit, abot ang survey. You better believe my survey, man. Yes. Kayang-kaya natin to. Yes. Daming bayan. Oras, Sister L. It's 8:55. Oras na para alamin natin ang latest mula sa Senado. Ayan, ano ang latest sa Senado? Ang executive, Lakay. Ang pinakamayaman ba sa mga senador, Raymond, Brad, ay si Senator Raffy, ha? 1B. Yung kanyang SALN. 1B yung kanyang SALN, ha? Ayan. Wala pa nga ito, ha? Itong si Senator Raffy Tulfo, wala pang flood control project to, ha? Kasi bagong senador to, Lakay, Nakaupo lang na ito. Hindi, si Raffy, bago si Erwin. Ayan. Wait lang. Lakay? May nakulat ako. Ito daw sila. Ang aga ng Halloween mo. Ayan, si Raffy Tulfo, ayan. At kasamang kanya misis, ayan, joint pala ito. Joint account. Yung misis niya, congresswoman, di ba? Yung misis niya? Congresswoman ba, Jocelyn? Tama, ayan. Jocelyn Tulfo ng AXIS Party List. Ayan. Meron sila mga commercial, agricultural, residential properties worth 376 million. Ayan. At yung kita sa vlog, ayan. Yung sa online, Lakay. Sa online. Ang tawag doon na sister niya, monetize. Monetize. Wala daw binatbat yung sweldo yun sa Senado, doon sa kinikita niya doon Kasi Lakay, kapag kaya ayaw bitawan. Pagka maraming views and ads talaga na, yung ads kasi Lakay, kusa yung ipinapasok ni YouTube hindi mo yun mapi-filter na, ito lang ang ads na gusto ko. Hindi. Kusa yung pumapasok yung mga ads doon sa videos. Doon ba sa ads niya, meron bang emperador doon sa
baka Mega Sardines, ayan. Hindi ko sure, Lakay. Jim's Coffee, ayan. Random yan, Lakay. Random. Ano, parang ayan. sa atin din, sa YouTube natin, Lakay, may ganun din. May mga kusang nag-a-up na mga ads din. Si Senator Ping, tsaka si Senate President Tito Sen Raimonda, magkano ba ang kanang declared SALN? Kay Senator Ping, Lakay, nauna niyang inilabas, di ba? Yung mas lumaki daw yung kanyang assets nung dahil, siya ay nung natalo, ayan. Kasi nagnegosyo siya. Pero hindi ko maalala kung ilan, i-double check natin, Lakay. Ni-report nila kay Raymond yun. Alamin natin kay Brad. Nasa pala, Lakay, parang 240 something million lang. Walang bilyon. Wala, Lakay. Wala kasing pork barrel si Senator Ping, tsaka walang flood control project. Di ba galit siya doon? Alamin natin ang latest sa Senado Executive Order ni Pangulong Bongbong Marcos para sa floor price ng palay. Napapanahon na daw yan ayon naman kay Senator nagsalita, Lakay. Sino? Ang tahimik lang, Senator Lito Lapid-Lapid. Oo. Senator Lito Lapid-Lapid? Oo, may reaction, Lakay. Anong sabi ng Senator Lito Lapid-Lapid? Alamin natin kung ano ang kanyang buong pahayag tungkol dyan, Lakay. May himala ngayong araw ng Lunes, Senator Florante Rosales, ha? Ayan. Bossing Ricky Ileto, ha? Oo, nagsalita ang Senator Lito Lapid-Lapid. Dalamin nga natin ang latest mula sa Senado, RH28, Raymond Adpaas. Lakay, Raymond. Elaine at Mayor, suportado ni Senador Lito Lapid si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa inilabas nitong Executive Order Number 100 Series of 2025 na naglalayong magpatupad ng floor price ng palay sa bansa. Ito sa ilalim ng Republic Act 11321 o ang Sagip Saka Act of 2019. Inaatasan ng mga ahensya ng gobyerno na may kaugnay na mandato na bumili ng produktong agrikultura mula sa mga accredited farmer at fisher po cooperatives at enterprises. Sa ilalim ng EU number 100, titiyakin ng mga nasabing ahensya na hindi malulugi ang mga magsasaka upang na sila ay mapagbilhan sa pagitan ng minimum price at isinaalang-alang yung ibang mga factor gaya ng halaga ng production, presyo ng palay sa merkado at meron ding sapat na tubo yung mga magsasaka. Kasama din dito yung mga posibleng epekto ng kalamidad at yung pagbabago-bago ng presyo sa merkado. Para kay Lapid na siyang chairperson ng Senate Committee on Cooperatives, napapanahon ang mabilis na aksyon ng Pangulo dahil matutugunan nito ang kahilingan ng mga magsasaka at mangingisda na labis ang paghihirap dahil sa sobrang importasyon at smuggling. Matatanda na iniulat sa Nueva Ecija at ganoon din sa Pampanga, Bicol at sa Nueva Ecija na bumaba hanggang 8 pesos hanggang 14 pesos lamang ang kada farm gate price ng bawat palay. Ito ay sa kabila ng hirap na at sakripisyo na kanilang dinaranas na dahil sa napakataas na presyo ng pataba, pestisidyo at iba pang mga gastusin. Ito si Raymond at Mayor. Sa mga nag-declare na ng kanilang SALN na senador, sino ang pinakamayaman? Ayun, nabanggit nyo na, Mayor, si Senator Rafi Tulfo, ang billionaire dito sa Senate. Siya lang ba ang bilyonaryo? Si Senator Ping, yung nabanggit kanina, ay umakyat sa 244 million. Pareho sila ni Senator Robin Padilla ng idiniklarang asset itong kanilang pinakahuling SALN. Si Senator Tito Sen, wala bang billion yun sa kanya? Wala nga yatang 100 yung kanyang declared asset. Or meron man pero hindi abot ng bilyon, wala pang umaabot ng ganong kalaki. Basta ang pinakamalaki nakita ko dito ay malibang kay Senator Rafi, yan sila Senator Ping at Senator Robin. So far yung mga naglalabas ng SALN na tag 244 million na, Mayor. Yung mga may flood control project. Wala pa ba? Ba't bigla ka natawa? Ito, Senator, isa yata sa pinakamalitang SALN, Senator Risa.
tinitingnan ko kasi parang nasa 18 million lang siya eh. Talaga. Si Senator Risa. Si Tito Sen pala, Lakay Raymond, tsaka Lakay, nasa 188.868 million lang siya. Ilan? 188 million lang ang kanyang 188, tama. Assets, Lakay, na dineclare. Ayan na. So, si Senator Joel Villanueva. Hindi ko pa nakita, Mayor, yung ganyang SALN. Senator... kung meron siyang inilabas. Senator Cheese. Wala pa kasi wala pa. Itong estilo dito, Mayor, kailangan mong notaryo pa pag mag-request ka dito. Kailangan. Baka pag wala notaryo yan. Hindi, i-re-report mo naman eh. Di ba sabi ni Ombudsman na Boying, ayan, pagka magre-request ng SALN, sabihin ko anong purpose. O for public consumption. Ayan, i-re-report sa media, sa DZRH. So, di ba pwede yun? Yan na nga. At, titignan nga namin yung may mga nauna dito, hindi pa na sila nabibigyan eh. Pero kaya umaasa na lang kami doon sa mga personal na inilalabas kasi kumbaga wala nang question na baka sasabihin na naman nagawa-gawa. Mas mabuting kasi, 'di ba, kailangan pag nilabas kasi yung SALN, Mayor, redacted naman na, tinanggal na yung mga sensitive information para kung ano lang yung nandoon, gaya nung ginawa nila Senator Ping, nila Tito Sen, tinanggal na nila yung mga address at kung ano-ano pa. Basta kumbaga summary na lang ang yung nilalabas na yun ang nilalaman. At meron na rin paliwanag. Maganda nga doon kay Senator Ping, Mayor, dahil from less than 100 million, biglang naging 244. Nung nawala daw siya, nagnegosyo ng trading. Kaya lumaki yung kanyang SALN. Yung mga ganon. Mas maigi na galing sa kanila, wala nang room for interpretation kung saan kinita yung o saan nanggaling yung itinaas ng kanilang SALN. Ayan. Okay nga rin. So anong ganap ngayon sa Senado, Raymond? Ngayong araw na Lunes, anong meron dyan? Ngayon ay last day ng committee hearing ng sa Finance Committee. Tatapusin ngayong umaga yung budget ni Secretary Vince Dizon ng DPWH. Dahil hindi pa yan tapos kasi kung parang may mga ipinasusumiti sa komite ng mga dokumento para daw matuloy yung budget, pero kung hindi daw ma-submit within today yung mga kinakailangang mga dokumento ay baka mababawasan pa ng more than 200 billion. Wow. Ang budget ng parang 248 yung narinig kong billion? Hindi maididepensa ito ng DPWH. So parang cut into half na. Wow. Kasi from 800 billion plus, naging 600 billion plus na. So babawasan pa ng another 200 billion yun kung hindi daw makapagbigay ng kaukulang paliwanag itong DPWH doon sa mga project for 2026. At nangako naman Secretary Vince Dizon na within today ay may sasubmit na nila at mapatunayan na kaya nilang gawin yung natitira pa para lang manatili doon sa 600 plus billion budget ng DPWH. Mamayang hapon, nakaschedule yung Public Attorney's Office dahil nung nakaraan wala si PAO Chair Persida Acosta dahil mukhang may biyahe siya sa abroad at hindi naman daw kasi kinikilala na yung ipadadala dito pag budget hearing ay yung deputy lamang. Kaya kailangan siyang magpunta dito ng personal sumamayang hapon. By the way, banggitin ko din lang yung pinakahuling statement, Mayor, at ilay ni Senator Ping Lacson na kung siya daw ay ma-re-elect as chairman ng Blue Ribbon Committee sa November 10, November 14 ay magsasagawa sila ng isang hearing, Biyernes yun. At dito magpipresenta siya ng isang credible witness tungkol sa flood control project at hahanapin muli nila si Sergeant Orly Gutesa para pabalikin sa Blue Ribbon Committee at bigyang linaw at ng karagdagang depensa yung kanyang naging statement na nag-aakusa ng kung sino-sino dito sa Senate Blue Ribbon Committee. Mayor. So, yun yung pinakauling statement
galing kay Senador Ping Lacson, Mayor at Elaine. Ayan. Okay nga, Roda. Teka muna, yung bang chairman ng Blue Ribbon, ine-elect ba yun o ina-appoint ng Senate President Raymond? Di ba majority yan? Di ba ina-appoint lang ng Senate President yan? Ang term na ginagamit nila, mayor is elected by pati i-announce sa plenary yan. Kumbaga, kung merong tumutol, ay yun magbobotohan. Pero kung wala, ay kumbaga majority na pinaboran siya. So, ibig sabihin, elected by the majority members of the Senate. At hindi lang ng majority, pati na rin yung kumbaga minority ay kasama din sa nag-elect sa kanya. Kumbaga, sa ayaw at sa gusto nila, majority din naman talaga, ay siyang nasusunod. So, kumbaga, elected by the Senate as plenary, maliban at hindi lang personal na ina-appoint. Though, of course, may preference yung Senate President, pero kailangan pagbotohan in plenary, Mayor. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Raymond, mula sa Senado. Mula sa Senado na nauuso ngayon ang trick or treat sa mga bata. Ito si RH28, Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sigaw natin noong kampanya, kung walang korap, walang mahirap. Maraming salamat, Noy. Dating Pangulong Noynoy Aquino. Maraming salamat, Raymond Advance mula sa Senado. Daming bayan. Samantalang report, ikaw muna, Het, o si Edniel muna, ha? Ayan, si Edniel muna. Alamin natin ang report ni Edniel, Sister L. Ang Armed Forces of the Philippines, nilektura naman si Congressman Pulong Duterte hinggil sa Typhoon Missile System. Ha? Nilekturan daw, Lakay. Ang AFP nilekturan si Kong Pulong Duterte. Yes. Ay, may mukhang, baka mayroon siyang hindi masyado naiintindihan doon. Lakay. Di ba may lecture na ang dating Pangulong Digong Duterte sa missile? Ipadala ko yung Marines ko to drive away the Chinese fishermen. I guarantee you, not one of them will come home alive. Kung ipadala ko yung pati yung frigate ko na bago, yung pinagkaguluhan nila ni Trillanes dyan sa that made Bong a senator, ubos yan. Because there are already guided missiles in that island. And the fastest that they have installed there can reach Manila in 7 minutes. Daming bayan. Siyempre, may nakatutok na dyan. Di ba napag-usapan ni Kong Pulong tsaka ni dating Paulong Digong sa Diheg yan? Hindi ko alam, Lakay. Wala namang tayong access dun eh. Pero alamin natin kung bakit nauwi sa pagle-lecture. RH52, Edniel Parosa, Edniel. Lakay at Mr. L, tinawag na misleading ng Senatahang Lakas ng Pilipinas ang naging reaksyon ni Congressman Pulong Duterte sa panayam ng DZRH kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. Ayon sa Armed Forces, nagsasabi lamang ng technical fact si Browner nang banggitin sa programang Damdaming Bayan na kayang umabot sa China ng US missiles na nanatili dito sa Pilipinas. Magugunit ang kinumpirma ni Browner na pasok sa medium range capability ng Typhoon missiles ang mainland China, maging ang mga artificial island dito. Bumuelta rito si Duterte at sinabing nagbibida-bida ata ang AFP para sa Amerika. Pero sa pabalik, nakalinya sa independent foreign policy ang mga pinapasok na defense partnership ng bansa. Kasama rito ang pansamantala lamang umanong deployment ng Typhoon MRC missile na para lang daw sa training ng mga sundalong Pilipino sakali mga tayo magkaroon ng budget para makabili ng parehong armas. Hinimok din ng AFP ang iba pang mga opisyal ng pamahalaan gaya ni Congressman Duterte tigilan ng pagpapakalat ng misinformation na layong tibagin o questionin ang kumpiyansa ng taong bayan sa hanay ng kasundaluhan. Ito si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Edniel. Sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Lakay. Na-confirm mo na yung sinasabi ni Jerry Baha kanina sa 2x2 yung aeroplano ng US Air Force? Walang info, Lakay. Pero walang info. May report ang US Indo-Pacific Command, Lakay. Mukhang mayroong incident rito sa may South China Sea involving their assets
may mga personnel ata sila lakay na na may helicopter ata sila na nag-down dito sa may South China Sea, pero rescue rin naman kalaunan. I don't know kung related doon sa nasabing aksidente o insidente, pero yung kanilang aircraft carrier lakay ay nandito sa may South China Sea. At ito yung isa doon sa mga involved sa rescue operations dito sa may bahagi lang natin dito sa may Indo-Pacific region. Ano, may nag-crash na air asset ng US dyan sa West Philippine Sea? O lakay, parang helicopter lakay ang merong incidente rito sa may South China Sea area o Indo-Pacific region. At na-rescue naman itong mga binabagit na personnel. 5 crew members ng isang Battle Cats Helicopter Maritime Strike Squadron lakay ang bumagsak dito sa may South China Sea. Habang nagsasagawa ng routine operations itong USS Nimitz ng Carrier Strike Group 11 ng US Indo-Pacific Command. Pero na-rescue rin naman lakay yung 5 na tauhan nito. At hindi ko lang alam kung related dito yung aeroplano na nandito daw sa Pilipinas as reported kanina sa 242. O maaaring dahil nga din doon sa pagbisita ni US President Donald Trump dito sa may ASEAN Summit lakay, malapit namang sa bansang Malaysia. Ano ba yung dala ng pag-crash ng air asset ng US Air Force? Ayan, winater cannon ba ng Chinese Coast Guard dyan? Binato na siopaw binato na siopaw. Aksidente o wala namang wala. Yung aksidente lakay batay doon sa release ng US Navy. Pero ongoing lakay yung investigation at sa ngayon ay safe naman at stable na raw yung 5 na-rescue ng US Navy lakay. Okay nga Rod, maraming salamat Edniel. Balik sa inyo lakay at Sister L. Maraming salamat Edniel para sa standby. Manang Milky Regunan, ano ang latest dyan sa Kamara de Representantes? Kumusta ang dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez at dating Congressman Saldico? Ano ang latest sa kanya? Ayan. At maratang exciting na balita ang mga kuyang mga ating. Sandali lamang sa mga reports, standby Val Gonzales, Boy Gonzales. Pero ngayong 50th anniversary ng may mega millionaire promo may up to 50 million pesos worth of prizes. Kasama na dyan mga ating mga misis, mga kuyang, ang instant GCash vouchers at maging monthly winner ng brand new car. Toyota yan, Mr. Cesar Lee. 1 milyon. Simple lang sumali. Bumili lamang na specially marked Mega Sardines, Mega Mackerel at Jim's Coffee products. Kunin ang promo code sa loob ng lata o sachet at isendyan sa official Facebook page ng Mega Sardines. At paalala mga ka-DCRH, itago po yung sachet o takip ng lata na may promo code dahil kailangan ito para maklaim ang major prize kung sakaling manalo. Tulad ni Daisy Sobrebega ng Iloilo, nanalo ng Toyota Race. At si Nor Aini Saharani Usni ng Zamboanga City, nanalo ng 1 milyon. Kaya sabi ni Mr. Marvin Chulim, congratulations sa mga winners natin at sa mga susunod pang mga winners ngayong buwan naman ng Oktubre. Ayan, ako po si Dayo Makalma, nagsasabing sali na sa Mega Milyonaryo Promo. Daming bayan. Oras, Sister L. 9:15. This time check is brought to you by Ace. Opo. Number 1 radio station ngayon, DCRH. Wow, thank you, sir. Oh, better believe my survey, man. Maraming salamat, Mr. President. Ayan, mag-report nga kayo from heaven. Ito po, si Gloria Diaz, Miss Universe. Kayo ay nakikinig sa Damdaming Bayan with Deo Makalma and Sister L. Hi, Ma'am Glory. Good morning. Lakay, meron lang pala akong clarification. Mali yung nabanggit ko kanina. Yung sa survey natin, ang panel of survey ay binubuo siya, consists of 420 na mga kabahayan. Mula sa total population na 22,482,000. Ayan. Kasi nagkamali ako ng banggit kanina. Pero ilan yung respondents natin? Wait lang lakay. Houses lang nakalagay dito sa copy ko. Yung individual hindi ko nakita. Wait lang.
Wala ako. Mamaya Lakay, double check natin kung ilan. 22,400. Ano yan Lakay? Nalito kasi ako kanina. Yan yung nagkamali ako. Ayan. Ito yung total population natin. 22,482. Tapos yung sinurvey natin nasa 420 households. Pero yung total of respondents ay mamaya alamin natin Lakay kung ilan. Daming bayan. Oras sa Sister L. It's 9:22. Sandali lamang binubuhay daw natin si dating Pangulong Fidel Valdez Ramos. Pati si dating Pangulong Noynoy Aquino Lakay. Nakakaloka ka. Kasi malapit na ang All Saints Day, Sister oo nga L. pala. Ayan. Undas diba? na. It's November 1. At Lakay, simula ngayong araw ay naka-wellness break na ang ating mga teacher, ang ating mga public, mga public teachers at students. Mahaba-habang bakasyon ang tawag nun, wellness break. Para sa ating mga teacher daw yan. Of course, para na rin sa mga bata. Actually, Lakay, ang daming ginagawa din ngayon ng mga estudyante sige, mag-TikTok lang kayo, mag-computer games lang kayo ngayon. Pagkatapos ng undas, back to school. Sandali lamang, Boy Gonzales, Val Gonzales. Sandali lamang, ha? Pero alam po niyo mahabigan sa loob ng ilang dekada ng serbisyo sa pagbabalita ng inyong lingkod. Patunay ko na mahalaga ang malakas na resistensya sa araw-araw. Malaking tulong sa akin ang N Plus Gold, isang nutritional powder drink na especially formulated para sa healthy aging at daily nourishment ng katawan. Abay, parang naman ding bahakan na kailangan mo ito, ha? Attorney Orly D, ha? At Kuyang Jong Francisco. Malaking tulong ito kaya ang inyong Lakay ay aktibong-aktibo pa sa pagtatrabaho at nakasabay pa ako sa aking mga kapitbahay na millennials sa pagjajaging mga kuyang mga ating. Kasi full pack with vitamins and minerals ang N Plus Gold. Tamang-tama sa pangailangan ng ating katawan, lalo na kapag nagkakaedad. Nako, Apo Secretary Manny Bunoan, kailangan mo rin ito, Sek, ha? Kaya mga kuyang at mga ating, mahalagang alagaan ang ating mahal sa buhay, kaya dapat inaalagaan din natin ang ating mga sarili. Kaya pag-uwi nyo mamaya, dumaan muna sa Mercury Drug at mag-uwi sa inyong magulang ng N Plus Gold. Yan po ay tanda ng pagmamahal. Love you, Nay. Love you, Tay. Daming bayan. Sandali lamang, Boy Gonzales, mula sa nasa ba sa North Cemetery. Pero batiin mo natin na happy birthday, Sister L. Sino yan, Lakay? Para sa, batiin mo natin si Kuya Romel Ortiz ng Dr. Jose Rizal Masonic Lodge dyan sa Calamba, Laguna. Ayan, good morning, Kuya Romel. At batiin natin ng happy birthday para po sa mga nakilala kay Kuyang Judge Rodrigo Juna Pascua. Ayan, happy birthday po, Judge Juna Pascua, ha? Naragsak nga pa nagkasangay kaya naragsak nga Pascua. Ayan. Naragsak na Pascua. Maligayang Pasko. Ayan. Pascua is Pasko. Pagkasangay is birthday. Yes, pagkasangay is birthday. Pagkasangay, okay. Binabati ng mga taga Sandigan golfers at happy birthday din kay Mr. Manny Ocho Turena. Si Mr. Joey Sagrit, ayan, binabati naman ng PMA Sandigan 82 at kay Noli Tiburcio at ganun din, happy birthday pa kay Konsehal Jana Santiago ng Cardona Rizal, binabati ni Director Popoy Taruk at happy birthday din kay Erving Lisondra, ha, yung ating VP for Ads and Promo. Happy birthday, Erving. At ganoon din si Johansen Saludes. At kay Jessie Anagiam at Carly Eric Alindao. Ayan. Si Rocky Terra yan, Lakay. Sinong Rocky? Yung Jessie. Si Rocky Terra ng Love Radio. Si Rocky Jessie Terra ang ba pangalan Jessie? niya. Ganun ba yun? Tingnan mo nga naman, yan pala ang anyo. Kasi kilala natin siya sa Rocky. Si Rocky Terra. Happy birthday. At happy birthday din kay... Ayan, si Erving Lisondra, ayan, binabati ni Fred Abari dahil magpapainom daw ng Emperador Coffee Brand. Lakay, batiin mo naman to ng happy birthday. Ayan, pinapabati ng ating television tech. Sino ba yung naka-duty ngayon sa tech? Happy birthday daw, Lakay. Ikaw ang bumate kasi nire-request ka kay Tito Rolly from California. Batiin mo naman, Lakay. Rolly. Tito Rolly.
Walang apelyido eh. Tito Rolly ng California, US of A. Ayan. Happy good birthday. morning. Happy birthday. Alaba tayo dyan. Sabay hiniritan. At kailan babalik ng Pilipinas? Ayan, ano bang pasalubong yan? At get well soon. Oy, Idol Mista, ayan, anyari sa'yo, ha? Krisa Laksa, ha? Pagaling ka, ha? At kay Mista Danny Alcurisa, get well soon. Pagbati mo na sa mga Mista sa PMA Sandigan 82. Daming Aba si Alakay. Mga senior na kasi mga ito. Grabe ka naman sa mga senior. Sa mga senior na ito, dinag-iingat. Ikaw kasi Gen Z ka eh. Alam mo tayo mga Gen Z, Sister L, kailangan yan ang tulong sa akin ng N Plus Gold. Sabi dito, Lakay, umamin ka na. 75 years old ka na. Sobra naman kayo. Pinapatanda niya mga 45 lang ako. Pero Lakay, si Karex kaya nung nag-message sa atin, November 23 to 6, ay, ano pa nung to 6? Ay, hindi. November 23, 6 Stag Derby ni Karex Kayanong sa San Pedro, Laguna. May derby daw siya, Lakay, punta ka raw. Ganon. Makalawa ba si Atong Ang? Ayan. Madaya itong si Kapitan Rex Kayanong bakit? Pagka tinatalo na si Atong Ang sa derby, pinopost niya sa sa social media. Pag siya natatalo? Pagka siya natatalo, hindi niya pinopost. Ayan, kaya lang sabi niya, pagka nandun si Gretchen Barreto, parati ako natatalo eh. Ayan, ay, ganon. May lucky charm, Lakay. Pero mukhang nawala na rin yung lucky charm. Minamalas na ba ngayon? Ayan, may alam ko kung sino. Ang lucky charm niya ngayon ay sunshine. Good morning, Kuya Judge Boyet Mapili. Ayan, Kuya Ben Alegre. Ayan, at binabati natin si sino ito? Ayan. Si anong pangalan si dating AP Finance Center ng Camp Aguinaldo. Ayan, si Garrett Ularte. Ayan, happy birthday Bossing Garrett, ha? Alaba tayo dyan. Ayan, binabati ni Colonel Juna Arias. At kay Kuyang Rodan Deliso, pakibati daw na happy birthday si Kuyang Ramon Bautista Jr. ng Manawag Masonic Class number 487. Ayan, happy birthday Kuyang Ramon Bautista the Jr. At siyempre may-ari ng Sogo, ayan. Si Mr. Edlas, bossing, good morning, ha? Nakita ka na aking bubit kanina, naglalakad ka. Ayan, pa-jogging ka, puting-puti ka. Ayan, binabati ni pare Arman Akinde. Ayan, Mr. Michael is my guy at Cesar Bautista. Pakihabol naman, pakibati ng happy birthday kay Anita Husay ng Angono, Rizal. Daming bayan. Report muna mula kay Boy Gonzales, Sister L. Ang mga naglilinis ng puntod, dagsa na daw dyan, Lakay, sa may Manila North Cemetery, ilang araw nga bago po mag-undas. Habang maganda pa ang panahon, sige, maglinis na kayo, ha? Tsaka magpintura kayo kung kailangan para mabilis matuyo yan pag maaraw eh. Kasi madalas, Sister L, All Saints Day, inuulan eh. Oo, kaya ngayon medyo maganda-ganda ang weather, pwede kayo magpintura. Samantalahin. RH29 Boy Gonzales. At gamitan niya ng Boys and Paints. Ayan. Nag-endorse. RH29 Boy Gonzales. Boy. Lakay, Sister L, patuloy ngayong pagdating ng mga individual na dito sa Manila North Cemetery para pagsagawa ng paglilinis, pagsaayos ng puntod ng kanilang mga yumaong mahal sa buhay bilang paghanda sa paggunita ng undas. Itinakda na pamunuan ng sementeryo ang October 28 bilang huling araw ng paglilinis at pasamantalang huling araw ng paglilibing bago patupad ang mas naigpit na regulasyon sa mga darating na araw. Kanya-kanya naman paglilinis sa pagpipintura at pagsaayos ng puntod ang mga buwibisita at inaasang mas dadami pa to ang pagdating mamayang hapon. Matiling bukas sa sementeryo mula alas 5 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Sa panahon ng undas mula October 29 hanggang November 2. Nakahanda na rin ilagay ng Manila LGU ang mga barrier at tolda para sa maayos at dadaloy at papasok at palabas habang ang mga nagbebenta naman ng bulaklak at kandila na kaya ipinwest nila sa bahagi ng Blooming Street Road
upang hindi sila makaabala sa daloy ng tao. Muling ipinapaalala ng Manila LGU mahigpit na ipinagbabawal sa loob ng sementeryo ang pagdadala ng baril at yung pang mga matatalim na bagay tulad ng kutsilyo, cutter, at espatula. Lahat ng uri ng nakalalasing na inumin, alagang hayop gaya ng aso at pusa, malalakas na sound system, gitara at speaker, at mga madaling magliyap na bagay tulad ng alcohol at thinner. Ito si Boy Gonzales sa Disa, Arizona sa Pilipinas. Yes, Lakay. Bawal na ang alcohol kahit ilagay sa sa Coleman. Tumbler. Coleman. Ba't Coleman? Yung iba kasi pasaway naglalagay sa tumbler para hindi mabitin. Ayan, Naalala ko dati, Lakay naglagay ng alak, kulay puti, parang tubig, o gin. Tapos nilagay sa tumbler. Nung makita, amoy, nasita pa rin. Kala ko dinagukan yun. Huwag pasaway. Huwag pasaway. Pwede naman juice na lang ang dalhin nyo Ayan na. Ano itong, kaninong rebulto itong, kaninong puntod yung pinapakita mong may bust, may ulo, may rebulto? Kay FPJ ba yan? Kaya Lakay, yung pinuntahan ko yung puntod ni dating Manila Mayor Fred Lim. Kay Mayor Fred Lim yan. Puntod ni FPJ at si Susan Roses at yung iba pang mga naging Pangulo ng Pilipinas. Diyan si Ramon Magsaysay, yung puntod niya. Ayan. Ito pala yung kay former Mayor Fred Lim. Sino pinakamagandang puntod dyan na mausoleum, Boy? Sino pinakamalaki? Ang kay dating Ramon Magsaysay. Ito. Ayan, yung malaki, may flag. Malaki. Siyempre, dapat lang former president yan, man of the masses, ika nga. Dating defense secretary. Pero wala pa lang yung niya, Lakay, puntod niya, open lang talaga. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Boy G. Balik sa iyo, Lakay, at Sister L. Daming bayan. Habol lang tayo report mula kay Manang Milky Rigunan. Ayan, nako pagharap ng mga key personalities sa flood control scam, dapat itaon kapag aprobado na ang guidelines sa live streaming ng ICI hearing. Kaya lang, wala pang desisyon yata ng ICI, Manang Milky. Baka sabi ko, magkalimutan. Ayan. Kasi, Lakay, parang hindi pa daw sila totally equipped. Kasi kulang pa pala, Lakay, ang mga tao ng ICI. Ganon? Sobrang underman pa pala sila doon sa team nila. Di hiramin yung staff ng Senado. Ayan, kompleto sila dyan. Hirap daw sila, Lakay, dahil yung staff nila ay kukonti pa lang pala talaga. Kulang pa ng stenographer. Kulang, Lakay. Yun yung talagang parang daw nila, struggle as of now. Kasi di ba pinabuo yun sa kanila. So, ang hirap daw mabuo dahil mukhang sinasala nila yung mga magiging member. Pero ang tanong, kumusta po ang dating congressman Saldi Co? Nasa na nga ba siya, Lakay? Oo nga, may nagbubuit ba sa'yo na bago kung nasaan na? Wala pa. Wala pang report ang ating bubuit sa immigration. Arrest number 12, Manang Milky Rigunan. Please come in, Milky. Lakay at Sister L, saka napaharapin ng ilan pang mga pangunahing personalidad sa flood control scam kapag aprobado na ang guidelines sa live streaming ng hearing ng Independent Commission for Infrastructure. Ang House Deputy Minority Leader Antonio Tino ng Teachers Party List. Sa pagkakataong ito, sa sandaling may live streaming na, hindi na dapat mapalampas ng publiko ang pagdalo sa hearing ng ilang key personalities sa flood control scam. Daxon ni Tino sa pahayag ng ICI na bagamat pumayag na sila sa live streaming ng hearing, baka daw hindi agad ito maipatupad dahil kailangan pang mag-draft ng guidelines. Sabi ni Tino, kung ganito ang posisyon ng ICI, dapat ay wag munang ipatawag at paharapin ang mga personalidad na dawit at malaki ang papel sa flood control anomaly. Paliwanag ni Tino, humarap kamakailan sa ICI ang ilang key personalities gaya na Senators Chis Escudero, Jingo Estrada, Joel Villanueva, dating House Speaker Martin Romualdez at iba pa. Pero ito ay closed door at hindi nasaksihan ang publiko. Narito si House Deputy Minority Leader Antonio Tino sa panayam ng isyung pambayan. Kaya lang, ang latest statement ay gagawa pa raw ng guidelines muna ang ICI. Dapat madaliin nila to, no? At tiyakin na walang bagong importanteng mga
witnesses na haharap, no, ng hindi na live stream. Gate pa ni Tino, karapatan ng publikong malaman at makita ang mga pagdinig sa ICI dahil pondo ng taong bayan ang nalustay. Sa paliwanag ng ICI, kailangan ng guidelines sa live streaming dahil may mga sensitibo daw na impormasyon at para maprotektahan umano ang constitutional rights na mga imbitadong resource persons. Ako si New Gregunahan para sa DCRS. Anong latest kay Congressman Saldico? Nakulakayan din ang tanong ng marami nating mga kababayan at maging dito sa Kongreso Lakay kasi hanggang ngayon simula nang siya ay mag-resign bilang miyembro ng Kamara ay pinapaubaya sa mga concerned government authorities ang paghanap sa kanya. Na-cancel na raw ba yung passport? Hindi pa? Hindi po, dapat tayong balita Lakay kasi ang paliwanag naman ng ilang mga kongresista na abogado, hindi basta-basta daw yung cancellation ng pasaporte. Ganun ba? Pero ito ay dapat gagawin ng DOJ at DFA. Bakit daw si Congressman Arnie Tevez ang bilis makancel yung passport? kasi may kaso na yung Lakay, criminal Oo nga. Si Congressman Saldico ay allegation pa lang, di ba, nadadawit lamang yung pangalan niya dito sa flood control anomaly, pero wala siyang kaso pa. Yun ang medyo, kumbaga, ay gray area doon sa issue ng kakanselahin ba o hindi ang kanyang pasaporte. Ayan. So wala nang hearing ang Kamara sa flood control scandal naman ng Milky. Gaya ng Senado Lakay ay on standby kung kinakailangan nila mag-resume yung House Infracom ng hearing dito sa flood control anomaly ay magre-resume. Pero ang sabi nga ng liderato ng Kamara Lakay at Sister L, bibigyang daan nila yung hearing ng ICI. Sino ba ang head ng Infracom sa Kamara? Si Congressman Terry Ridon. Terry Ridon, ayan. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Manang Milky. Balik sa iyo, Lakay at Sister L. Hindi ako magnanakaw. Yan ang panatang Aquino. Ayan, sana isama sa mga oath ng mga manunungkulan sa gobyerno. Ayan, Lakay. Hindi ako magnanakaw. I will not steal. Yes, ayan. pang 7 yan, Lakay, sa Ten Commandments. Yes, sabi sa Ten Commandments, thou shall not steal. Sigaw natin noong kampanya, kung walang korap, walang mahirap. Oras, Sister L. It's 9:39. Ang oras na yan ay hatid sa inyo na. Pero di bale, andito naman ako, di ba? Mas mahal mo ako kaysa sa Christmas card, di ba? Pero meron pa akong isang regalo sa'yo. Ibubulong ko sa'yo. Do you know that I love you very, very much? On Christmas morning and find my stockings filled with you. Kala ko sasabihin ni Rico J, si Tarnit, pagka di mo sinagot, susunduin kita sa langit. Takot naman yun. Oras, Sister L. 9:48. Oy, sandali lamang ha. Sandali lang, Edwin, standby, Val Gonzalez, Grace Vera Sansano. Bati mo natin ng, mga taga McDonald's. Ayan, Sino-sino yan, Lakay? Ito palang kumpanya ng McDonald's, ang Golden Arches Development Corporation, McDonald's, tinanghal bilang Employer of the Year. Wow! Binabati ng mga taga Jollibee. Siguro may 14th month pay tsaka pa-bonus yan, Lakay. Congrats, Bossing Winston Ko. Ayan, at Nino Andrew Tan. Malaki siya ang share ni Mega World dyan sa McDonald's. At sa People Manager of the Year, Miss Cheryl Ruth Agsaway. Pala ko Ilocano ito, ha? Franklin Baker Corporation, Far Eastern University at East West Bank bilang
People Program of the Year. Ayan, from the recently concluded PMAP pala ang nagbigay ng awards. Ayan. Noong October 23 sa New Star Hotel and Convention sa Cebu City. Pagbati mo na kay Ma'am Ellen, ala ba tayo dyan? Ala ba tayong pa-Jollibee dyan? may nagpapabati pa sa'yo dyan, Lakaya. At asan ba yung pagbati? May isa pa dyan. Oo nga pala, binabati natin ng happy birthday si Tita Charito Del Callar. Binabati ni Micaela Del Callar ng GMA Online. Ayan. Kaya talaga mga taga-GMA, palibasa number 1 kami. Dito kayo nagpapabati. Ayan. Mas marami daw kasi nakinig sa DCRS kaya dito sila nagpapabati. Ayan. And of course, binabati din siya ni Miss Kayla Kay. Ayan. Binabati ni Miss Kay Karen Olyong. At happy birthday din kay Lexi Macalma. Hi Lexi, happy birthday. Mula kay Papa Blitz and Mami Mitch. At happy birthday din kay Kuyang Quintin Banyes. Mula sa mga brethren sa Most Worshipful Leona Banyes, Masonic Lads 458. At pagbati mula kay Noble Doming de Asis. Okay, congratulate muna natin to si Crisan Jade Ortiz de Villena, summa cum laude, nagtapos ng Bachelor of Science in Tourism Management from your mama and papa. Anong school to doon? Cum laude. Wala nakalagay. Ayan. Summa cum laude ayan. Si Crisan Jade Ortiz de Villena. St. Andrews University daw. Ayan. San Andres. San Andres. Iba pala yun. Baka sa Harvard yan. Ayan. Harvard Santa Rosa, Laguna. May Harvard School kaya Santa Rosa, Laguna. Talaga kay. May Harvard pala. Harvard ba? O, Harvard yung nakalagay talaga. Harvard ba o ano ba yan? Basta international school. Ayan, IS. Santa. Hindi, yung pangalan ni, ayan. Alam ko Harvard Harvard School. Akala ko literal na IS. IS, sabi niya, graduate ako ng IS. At ano mo, IS? Ano IS? Elementary School. Pastilang mangyod. Okay. Patawa mo ako dun, Sister Ella. Ayan, natago na si Edwin. Ito na muna, patawa natin. Hindi na natatawa si Edwin sa'yo. Ayan. Edwin Duki. Ayan. Ano report ni Edwin? Ayan. Official ng Caloocan. Masyado kang Wait lang. dyan. Official ng Caloocan Police, inaresto dahil sa umano'y pakikisabwatan. Naku, may nakatakas kasi Lakay na isang bilanggo dyan. Di ba dapat kasi mga bantay na na natatakasan ni siya ipapalit doon sa preso? Pwede ba yun? Yun ang Lakay, ang parusa, no? Pero alamin natin na speaking of batiin ko lang yung mga taga-customs, ha? Ayan, abay dumadami na pala yung mga nagpapadalang balikbayan na boxes. Balikbayan, Lakay. Oo, may mga hinahaluan ng droga. Ay naku, wag naman. Nakakatakot Lakay, no? Nagpadala ka lang eh. Oo, yung mga LBC pasalubong boxes, ayan. Sabi ng Bureau of Customs, sabi ni Commissioner Ariel Nepomuceno, abay may balikbayan na boxes galing sa Amerika, ha? Abay nagkakahalaga ng 749 million pesos na shabu na nakatago sa mabalikbayan boxes. Ayan. Okay, mandamay. Ayan. Eto na, alamin natin ang update mula kay RH23, Edwin Duque. Edwin, nahuli na ba itong nakatakas na preso? Edwin? Miss Elaine Mayor Deo at inaresto ng kanyang kapwa-pulis ay isang opisyal ng District Special Operation Unit sa Northern Police District dito sa Caloocan City, Batanes ka umanong payagan ay sinabilanggo na makalabas ng kanyang detention facility. Inilalang na-aresto na si Lieutenant Colonel Police Lieutenant Colonel Emmanuel Gomez, naging 4 taong gulang na nakatalaga dito sa DSUU, dito sa Northern Police District. Batay sa ulat ng NCRPO, nagsagawa ng accounting ang R2 NCRPO sa DSUU Detention Facility sa Langar Street sa Barangay 14 sa Caloocan at natuklasang may kulang sa bilang ng mga nakakulong. Natanungin naman ang opisyal na si Gomez na kasama niya ang bilanggong si Bordugo Escudero Oy
ay tinayagan niyang lumabas dahil nga sa umano'y case speed up. Si Escudero ay naresto noong August 2025 dahil sa kasong homicide. Dahil dito ay naresto si Gomez ng mga tauhan ng DIDMD Northern Police District sa panguna nitong si Police Lieutenant Christopher Manigo at Police Corporal Nicky Crisambiado at kinasuhan ng paglabag sa Article 223 ng revised Penal Code o conniving with or connecting to abuse. Kasalukuyang nasa kustodya ngayon ng mga otoridad itong si Gomez at isilalim sa inquest proceeding habang inahanda na rin ang kasong administratibo laban sa opisyal. RS23, Edwin Duque nagulat sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edwin Duque. Daming bayan. Magkano kang binayad ng preso doon sa pulis, ano, ha? Samantala, report mula kay Val Gonzales. Ang Commission on Audit naghain ng karagdagang fraud audit report sa ICI. Aba, kumikilos na ang COA ngayon, ha? Dati hindi. Panibago mga ghost at mismatch sites project natuklasan sa Bulacan, ha? Oh? Na naman? Meron pa ulit sa Bulacan. Ang bira talaga. Walang katapusan to, Sabi na, yan daw ang epicenter ng flood control is Camp Sister L. Nakakatakot lang Bulacan. Dapat ilublob sa mga flood control project ng mga ilublob. Dito ka. Ayan. Sisid pa. Ayan. Arrest number 5, Val Gonzales. Please come in, Val. Valdo. Mayor Sister L, nagsumite ang Commission on Audit o COA sa Independent Commission for Infrastructure o ICI ng 4 na karagdagan pang fraud audit reports na naglalantad ng mahigit 309 milyong pisong halaga ng irregularidad sa flood control project sa lalawigan ng Bulacan. Ayon sa COA, ang mga proyektong sakop ng audit ay nasa ilalim ng DPWH Bulacan First District Engineering Office at iginawad sa 3 kontratista. Kabilang sa mga kinukwestyong proyekto ay ang flood control structure sa Barangay San Juan Balagtas na nagkakahalaga ng 46.3 milyon pesos. Sa inspeksyon ng COA, ang strukturang itinayo ay mismatch o hindi sa tamang lugar at nagtataglay ng mahihinang klase ng materyales. Sa flood control structure naman sa may Capiz Taliptip River na nasa Barangay Perez sa Bulacan, natukoy ang 92.5 milyong pisong proyekto na diniklarang tapos na, ngunit wala ring anumang bakas ng konstruksyon. Sa Barangay Piel, Bulacan, natuklasan din ng COA na may umiiral ng flood control structure bago pa man formal na ipatupad ang kontratang nagkakahalaga ng 96.4 milyon pesos, habang sa Barangay Carillo sa bayan ng Hagonoy, hindi rin matagpuan ang 74.1 milyong pisong proyekto na sinertipikahan ng tapos noon pang 2024. Kabilang sa mga sangkot na opisyal ng DPWH Bulacan First District Engineering Office ay itong si dating District Engineer Henry Alcantara, Assistant District Engineer Brycer Erickson Hernandez, at iba pang mga opisyal. Kabilang naman sa mga dawit na kontratista ay itong sina Sally Santos ng Sims Construction Trading, Luisito Sally Santos na naman? Sila pa rin, Mayor. Sila pa rin. Itong paborito mo, Sister L, ang LRTK Builders, itong si Luisito Artiquia. Hindi ko paborito yan. ang paborito ni Sister L Val ay si Alex Abilido. Ayan. Yung number 1 sa listahan ng presidente, Legacy Construction Corporation. Yung may magandang chiching. Yun daw, walang Rolls Royce pero may magandang misis. Pero may private jet. Ayan. May mansion sa Malibu. Ayun. Village sa mga artista, mga mayaman sa California. Pero ang pinakamatindi, Mayor, sa mga paborito ay itong si Assistant District Engineer Brycer Erickson Hernandez, dahil ang daming mga naglaglagan noong pumunta siya rito sa
sa Office of the Ombudsman nung nakaraang linggo. Ang sabi ng mga kababaihang mga reporter na nagko-cover ng Ombudsman, ang gwapo pala. Ha? Gwapo ba si Bryce Hernandez? Marami ba marami ba napatid ang garter? Baka mahilig sila sa chinito, Val. Kasi di ba chinito to si Bryce? Tsaka matangkad yata, di ba? Matangkad? Ayun. Ang tangkad kasing height ko, Mayor. Tigilan mo, Val. Kaya pala basketball player parang si engineer Henry Alcantara. Naglalaro na basketball. Sakay pa ng Lamborghini yan. Lalakas ang apil yan, Val. Katulad nga ng isang kilala ko na reporter, Sister El. May isakay lang ako doon kay sa sports car ni Ray Langit. Masaya na ako. Ray Langit yun Ray Langit. May sports car si Boss Ray Langit na two-door si Sir Pontiac. Pontiac. Ganyan. Tapos, yun lang ang gusto nila, maisakay doon. Hi, Boss Ray. Good morning. Ayan. Hi, Sir Ray. Okay, proceed. Val. Biro-biroan nga, Mayor, nung ipinatawag ng Ombudsman. Ipinatawag ng Ombudsman nung nakalipas na araw ng Huwebes. Itong si Bryce Hernandez. Sabi ng mga kabataang reporter, wala naman, di naman nila naririnig yung mga kabataang reporter. Sabi? Ang gwapo palang suspect na ito. Nakakaloka. Hindi pa sakay sa Lamborghini, hindi pa sakay sa Ferrari yan. What more kung pagbaba niya formang po. Haggard pa siya sa lagay na yan ngayon kasi nakakulong Hindi pa nakarelo ng RM, Richard. Richard Mille. Hindi, RM. Relo daw ng magnanakaw. Ang mahal nun, di ba laki yung RM? Ilang milyon yun, laki. 25 million. Sobrang laki, mahal. Pero kung titiro, parang laruan lang. Yes, mukha siyang yung nabibili lang sa kanto, di ba? Ayan, taga sang istasyon, hindi naman taga DCRH yan, ha? Hindi. Dahil si Ate Giselle nandun naman sa tanggapan ng ICI. ICI bakit si Giselle agad? Naririnig ka nun, Val. Bakit? Bakit nakasama ka pala, Sister El? Wala. Bakit kay Bryce lang, hindi sila nagwapuhan kay Henry Alcantara at kay JP Mendoza? May edad na yung mga yun mataba na raw kasi. Grabe si Val. Si Alex Abilido. Ayan, nakakagwapo raw kasi pag maraming pera lalo pa may private jet pa yan. Ayan. Re-regular ka ng Louis Vuitton. Ayan, kanya na. Bibigyan ka ng Porsche. Ay, kanya na yun. Porsche ang kotse ng chiching ni Alex Abilido. Talaga lakay. Tsaka kung todo ng mga may... Pero paano pagising mo ganun bubungad sa'yo? Sorry. Ikaw talaga kung makalait ka, Sister El. Hindi ko naman sinabi, pagising ganun yung bubungad sa'yo, alam mong may hindi magandang ginagawa. Ang ganda-ganda lalaki naman ni Alex Abilido. Ayan, Beauty is in the eye of the beholder. Ayan, beer holder. Ayan. Okay, proceed, Val. Hindi na natapos si Val. Kabilan din na Mayor at Sister El doon sa mga dawit na kontratista na natukoy ng Commission on Audit bukod dito sa may-ari ng SIMS, si Kia at maging yung M3 Construct Corporation ay itong si Darcy Kimels Respicio ng Darcy and Anna Builders and Trading. Ayon sa COA, maring maharap sa mga kasong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Revised Penal Code at Government Procurement Law ang nabanggit na mga opisyal at mga kontratista. Binigyan din ng COA ng mga bagong natuklasang anomalya ay bahagi ng mas malawak na pagsusuri sa flood control projects ng DPWH sa probinsya ng Bulacan. Ang akbang na ito ay tugon sa direktiba ni COA Chairperson Gamaliel Cordova at sa panawagan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para sa mas mahigpit at na transparency at accountability sa paggamit ng pondo ng bayan. Wala rito sa tanggapan ng COA sa Quezon City. Ako si Val Gonzales, DZRH 2 na sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damdamin Bayan.
Maraming salamat, Val Gonzales. At batiin pa natin si Pia, kala ko Pia Cayetano, Pia Ruel Aguila. Ayan, happy 30th birthday. Pagbati mula kay Lolo Dr. Ruel Aguila. Ayan. At si Congressman Antonio Tinio pala, anak ng yumaong national artist na si Rolando Tinio. Siya pala yun. Report mula kay Gracia. Seguridad ng mga pasahero sa mga bus terminal, dodoblehin naman kasunod ng stabbing incident sa loob ng isang bus na biyaheng Aurora. RH25, Grace Ansano. Grace. Miss Elaine Lacaideo, tiniyak ng pamunuan ng Philippine National Police sa lalawigan ng Aurora at Nueva Ecija ang seguridad, lalo na't papalapit na naman ang undas na pagdami ng mga bakasyonista. Ito'y kasunod ng isang malagim na insidente na nangyari sa barangay Pinagpanaan sa National Road, kung saan isang pasahero rin ang pinagsasaksak ng kapwa niya pasahero. Ang bus na biyahe mula sa bayan ng Baler ay tutungo dito sa bahagi ng Cabanatuan City. Batay sa social media na ipinost ng ilang mga sakay ng bus, biglang nawalan ng kontrol ang isang lalaki at dito nga walang hawat na nanaktak dito sa isang katabi niya. Patay na nang ito ay masaklolohan. Sa ngayon ay hawak na ng PNP Aurora at ng Nueva Ecija ang suspect matapos nga na kinakitaan ito ng hindi maayos na pag-iisip at kanyang katatayuan o kondisyon. Sa ngayon, isa sa mga tinitingnan ay kinakailangan maging ang mga may-ari ng mga bus company ay mayroong ilalatag din na pag-iingat. Kapansin-pansin ngayon na pagsasakay ka sa mga bus ay walang mga metal detector. Ito ang hiniling ng maraming mga pasahero na kinakailangan na raw na maglagay ng mga metal detector sa mga pampublikong sasakyan, lalo na ang mga bus. Yan ang ating update. Ito, PRH25, Grace Vera Sansano. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Gracia Vera Sansano. Your business is our business. At sa ating balitang negosyo, Steel Asia Corporation tinanggihan ang utos ng Philippine Nuclear Research Institute na ilibing ang isa umanong radioactive material. Ang balitang negosyo anong radioactive yan? Alamin natin lakay ang detalye mula kay Miss Sofia Gans. Sofia. Nagbabala ang Steel Asia Manufacturing Corporation sa gobyerno ng potential threat sa isang Batangas Industrial Zone matapos itong utusan na ibuo ng halos 200 container na may laman umano na radioactive material. Ayon sa Steel Asia, ang flagship steel manufacturer ng bansa, inutusan ito ng Philippine Nuclear Research Institute o PNRI na kunin ang 23 container na sinasabing naglalaman ng mapanganib na zinc dust. Dagdag ng korporasyon, pinababaon umano ng PNRI ang mga container sa 17 ektaryang lote sa Calaca Industrial Seaport sa Batangas. Ngunit sinabi ng Steel Asia na wala itong technical capability, mga pasilidad o kahit training para humawak ng radioactive waste. Sa kanilang pahayag, sinabi ng kumpanya na ang pag-dispose ng radioactive material ay mandato ng PNRI sa ilalim ng batas. Noong nakaraang buwan, nireject ng Indonesia at isinauli sa Pilipinas ang 23 containers matapos makita ng mga otoridad ang zinc dust na kontaminado ng radioactive cesium-137. Idiniin ng Steel Asia na wala silang koneksyon sa naturang radioactive material at sinabing bukas sila sa posibleng legal action laban sa umano'y illegal, baseless at unscientific actions ng PNRI. Bukas ding makipag-ugnayan ng Steel Asia sa international experts upang tumulong sa sitwasyon, partikular sa Japan dahil sa kanilang malawak na karanasan sa radiation. Samantala, nagsara ang palitan ng piso kontra dolyar noong October 24, 2025 sa halagang 58.625 pesos kada US dollar. At yan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Ito si Sofia Gans para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Sofia Gans. At meron tayong pahabol na report mula sa NBI. Flash Report. Flash Report! Dating NBI Assistant Director Lito Magno, itinalagang OIC Director ng Bureau. Alamin natin ang report mula kay Giselle Ricafort. Giselle, please come in. Nakay itinalaga si dating National Bureau of Investigation Assistant Director Lito Magno
bilang OIC Director ng Bureau. Ayon yan sa reliable source ng DZRH News. Dati na siyang nagsilbi sa regional office ng NBI sa Northern Mindanao at Central Luzon, kung saan hinawakan niya yung ilang malalaking operasyon laban sa human trafficking at organized crime. Papalitan niya ang nag-resign si NBI Director Jaime Santiago na nagsumite na ng kanyang irrevocable resignation at tinanggap na ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH News sa Pilipinas, yun sa Pilipino. Maraming salamat Giselle Ricafort at congrats and good luck kay OIC Lito Magno. Flash Report. Flash Report! Christmas is just around the corner. Bye-bye, Sister L. Bye, Lakay. Pero Lakay, bago tayo magbabay, batiin mo to dahil Sino? ang mga Edwin Navotas Malabon, DE Magi Arcega ba to? Diyan sa may... District Engineer yan. Oh, District Engineer Margie ba to o Magi Arcega sa Navotas Malabon. Naka-tune in sila, Lakay. Pati daw yung mga nasa field, yung mga nagde-declogging. Nakikinig daw, may kasamang radio. Ayan, may mga... Good morning po. Ayan. Senro Malabon. Aba. Habang naglilinis ng kanal at ilog. Ayan. Akala ko flood control project. Kasi di ba maraming baha-baha, Lakay. So naglilinis sila ng mga kanal. Sige, ingat. Thank you po sa pakikinig at ingat po kayo. Ayan. Sana may makuha kayong ginto dyan. Putik, Lakay. Basura makukuha nila doon. May naligaw na ginto dyan. At binabatan si Architect Lian at Mards Kaiko ng Alabang Muntinlupa. Ako po si Deo Makalma. Sister Al po, Elaine Apit. Stay safe. God bless. Operasyon Tulong susunod na. Wonder Woman, Miss May Binaohan. Bye-bye. This time check is brought to you.